Rashomon. Enjoy the show! Kilabot ang mga nagsasihan natin at nandito ako sa litisan ng pulisya. Ngunit, ang iwanan ng templo, ang pwesto nilito, yung din ay nasa katwiran. Ang nakilang tarangkahan na Rashomon, nagkagabok gaya ng mga tao. Kasama mo ako kahapon sa litisan. Hindi ko nga ako maintindihan. Terrible mga krimen at sa pamangkin ng mga estado. Alam ko may sugat sa lahat ng ito. Kunya natin, kaya mag-buisit ka. Umiyak ka na magkakasin. Awatin mo nga yung dila mo ang lupa. Awatin ko kung dila. Pati kaya yung dila mo awatin mo. Pati kitanda. Langya ka. Isang pari kong kausap mo. Sino siya? Magnanakaw mo yan. Sako ako magkakasin ka. Mabibilo ka. Mga nakumok ng bangkay ang gamit mo. Mga primera klaseng bangkay sa umong Kyoto. Tinambak dito sa tarangkahan ng Ibon. Magnakaw, magbasong ulo. Oo, mabalbot nga. Pero, hindi kilala naman ako yung buhay na mas nabako pa. Kasi sa manyan yung nagpapasilitis mo pa siya. Ano? Gusto na ako kamo. Ang mga interesado yata ako niyan ah. Ano yan? May isang lalaki pinatay. Isa lang? Ano ba yata yun? Pinatawag ng kami dalawa para tumistigo sa litisan ng bulsa. Ako kasi nakahanap sa bangkay. Saan? May Kakahuyan. At doon matagpuan yung bangkay. Dito. Muna. Nakakita mo na ako sa lamat ng may belo. Nakabit din sa may palungkong. Ah, ng babae. Oo. Nagtaka ako kung bakit nakabit yun doon. Hindi naman madalas nagawin yung subo at ang babae. Mas sumakit ako. Nakakita naman ako ng surprise sa daan. Gawa sa bahay ng buwitan. Tsaka isang pirasong lubi. Tapos, ay nakita ko naman. Nakalita mo na sa bungkos na kawalan. Sa dilim, ay naalinaw ako mukha. Mga matang ko na sa kabungangang nakabaka. Tumangpo ako hanggang sumatungtong ko yung pulis. Nagsumbong ako ron. Ay, pero anong kinalaman neto doon? Nakasunod niya kasi silang pareho bago pumasok ng gubat. Pareho, may babae nga. Oo. Ang asawa ng lalaking pinaslam. Nakasalubong ko sila. Paano ba na to? Saksak ng espada. Ngunit walang nahanap na sandata. Wala ka na nagpuan doon? Ano? Wala. Wala. Huwag ka man. Saka yung mukha. Yan lang. May hula na ba kayo? Sinong naksak? Oo. Si Tanjumaru. Si Tanjumaru. Sa wakas nagsama din ng tamang tao. Hindi ako nakasisiguro. Ang pinakakakilakilabot naman dito sa buong bayan at hindi na nakakasigurado. Kung nasa lang pumilit ang lansa kahit na anong krimen, siya agad ang hindi. Katunaw na kalukay na kagawan. Kagawan? Ano
Kinakahuli ka, Jumari. Halos pareho mga salitang ginamit ka sa harap ng mga Israel. Inyong kabutihan. Ito, sa Jumari, ang mga matay tao, ang mga gagahas, ang mandarangkong, ang kilab sa ating mga daanan at gubat. Bilang patunay ng kanyang pagkakasala, iniharap ko sa inyo Ang tala ng mga krimen na wala nga ninagaan siya ang gumawa. Salamat sa inyo, kabunyan. Noong mag-unsapit ng gabi, sa lalampasikan ng ilog Katsula, natuntun ko siya umuulog sa kumanginan. Pinalibak malaki ng kabayo niya na nakatayo roon sa biglang gata ang layo. Isang puting kabayo, inyong bunyan, at maganda ang dilig. Tugma sa pagkakalalawa, doon sa kabayong pagmamay-ari kung ano ng Ginoon pinatay. Ang ganyang damit ko. Kagaya rin ang suot niya ngayon. At may isa rin na espada. At wala ko siya kasamang babae. Nag-iisa lang siya. At nananakit ang katawan. Mas may sakit malaki lang maghulog mula sa nakaw na kabayo. Kaya naman ang sinabi ko, lumapit ako sa kung saan siya nagpapalusan. Si Tajumaro mahuhulog mula sa kabayo! Walang nagbubuhay na kabayo makapagpapabagsak kay Tajumaro! Hinala lang ako dahil sa lason! Inyong kabunyan! Kung araw pa tayo magsasayang ng oras sa kakapakinig kung gano'n sa katigasing bayani, hindi malaman ang totoong nangyari. Ako na mismo magkukwento. Pero, opo inyong kabunyan. Kayo masusunod. Jumaro nahulog mula sa kabayo? Ha! Hindi ko na yung kabayong yun. Magdamang kong pinagod sa katatakbo. Pero noo ako. Malapit sa pasero ko sa kay may batis. Sabi sa tubig na dumadaloy yun. Pero nung araw na yun, marami pa may nanlason sa tubig. Ilang sumama ang aking sikura. Naligo ako. Tumaw sa kabayo. Mula sa lupa. Kita niyo Maro! Nahulog mula sa kabayo! Tama lang ang makakaisip nun! Yung lalaki. Ako bang pumatay sa kanya? Alam ko naman bibitayin pa rin ako. Ano man ang sabihin ko? Ay, bakit ako nagsisinungaling? Oo! Ako nga! Si Tajumaro! Ang pumatay sa lalaking yun. Bakit? Dahil sa ihip ng hangin. Dahil sa hangin umihip sa mga dahong luti. Kung hindi dahil doon, hindi ko sana napatay ang lalaking yun. Hoy! Magandang espada yan, ha? Inak yung hawakan. Pupunta kayong Kyoto? Dadaan lang. Mahilig ka sa mga espada. Yung may pilak na hawakan. Kaya lang sa'yo. Oo. Ito. May lumang bundok doon sa may bundok. Kasaanan ko. Hinukay ko para buksan. Ang dami ganun naman. Pero wala akong interest doon. Kung ikaw, interesado, bentahan kita. Mura lang. Ito ang kawakan. May tad na ba to? Pula. At Ay, saka oo. berde. Ikaw bahala. Sa ibang mo lang ibenta. Nasaan? Sa kabila. Sa kabila tayo ng bandaron. Lampas dun sa mga kawayan. Ano? Teka. Kaya nga sinabi ko, isang butindihip lang ng hangin. Nakakita mo ng mukha ng babae. Sa unang pagkakataon yun, ng pagdesisyonan ko kunin siya. Kailangan ko magpatayin ang lalaking yun. Ano ka na sa akin ng pagpatay? Kayong mga mapitang tao, suklang kayo sa dugo dahil mas hiyang kayong pumatay gamit ang kapangyarihan at kayamanan sa kanyang
Pumapatay ako para mabuhay, para makakain, para magpakasasa. Pero sa pagkakataong yun, hindi ko sa ginustong patingin. Naisip ko, makakuha ko ang babae nang hindi pinapatay ng lalaki, magiging mas... Ginawa ko ng paraan para di siya umihatla. At mapagsasamantalahan ko ang babae. Ang asawa mo, sabi niya, pagintay ka lang daw dito. Bibili pa siya ng gusto niyang bilhin. Matagalan pa yun. Matagalan pa. Anong ginawa mo sa kanya? Pigilan ko sana siya. Ngunit yung mukha niya, lalaki ang mga mata, galit na galit. Bigla ako nagselos. Bigla akong hinangad na makita niya siyang mahina, walang kalaban-laban, nagmumukhang hangal. Kaya makita niya ang kanyang asawa. Tignan mo nga yan! Yan ang asawa at pakawalan mo na siya. Umalis na kayo! Hinay! Anong gusto mo? Paano ako mabubuhay ng ganito kadumi? Tingin sa akin dalawang lalaki. Hindi importante ko anong tingin ko sa'yo. Hindi mo na ako makita muli! Hindi mo siya pagkakataon makapagganti. Para sa akin dangal. At nang sa kanya, at kung siya ay masawi, sama ko. Ako hindi babae mo. Isa siyang samurai! Tingin mo ba? Tanga ako para magpahuli sa patibong na magmakaawa mo? Ano? Parang mas lang ako nito? Kaya, naasahan mo kung makapatay sa kanya. Marami pa namang ibang babae dyan. Bakit ako tataya sa'yo? Tingnan mo siya! Gusto mo ha? Itong gusto mo? Oh! Ay malay ko, baka siguro nakita ko na lang na nanginginain ang kanyang kabayo sa may kahan. Kaya kinuha ko. At binenta ko po niya para makabili natin yung pin. Hindi ko na siya inanap. Nasiguro ko sa kanya kapasukan. Kaya sa huli, palitan naman siya, babae. Hindi niya siya hinanap. Walang duda. Balang araw, matatagpuan din niya siya. Palutang-lutang sa kanal.
kong anak, ang kawawa kong ihang nagtutulala na lamang. 7 taon ko siyang dinasalan. At sa 8 taon, isinilang si Kinuwi. Siya'y laging nakabistidang may mahahabang manggas at samot-samot pambihirang seda. Ang kanyang buhok ay nakabungkos sa isang sulay na gawa pa sa bahay ng pawikan. Bawat umaga pumupunta siya sa paaralan ng pagsusulat. Hindi nagdurupihan ng mga kamay at hindi nadarapa. Kaya naman ang lahat ay napapatingin sa kanya. Opo, asawa nga niya ang lalaking patay na nakita ko kanina. Isa siyang samurai sa bayan ng Kobu. Maharlika at napakayaman. Sana'y mapaslang ninyo ang taong pumatay sa kanya. 4 na taon na silang kasal. Isang napakalaking seremonya. Talagang samahan ng 2 maririgal na angkan. Ang kailangan niyo lang gawin ay tignan siya upang malamang pinag-aagapan siya ng lahat. Marami ang natanong. Bawat isa'y may matataas na rango. Ngunit ang maharlikang samurai ang pinakamasigasig at karapat-dapat. Gayunpaman, sadyang kapag mataas ang babae ito, kinailangan ko pang siya'y pilipin upang siya'y pakasalan. Wala ka bang hiya? Nakatayo ka na sa harap ng kamatayan, ngunit puno ka pa rin ng pagkabalidosa. Patawarin niyo po siya, kabunyian. Nawiwindang pa ang kanyang isipan at gitnang-gitna pa sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang asawa ko'y samurai noon ng Kofu. At ang ina ko'y katulong sa kanyang sambahayan. Ano naman kung nililibak ko ang aking sarili sa bumunting pangarap? Wala naman akong sinasaktan. Hindi na yun ang panahon para sa pangarap. Mula pa nung bata ako, nakapako sa kanya ang aking tingin. Inibig ko siya na maaari nga kami magkatuluyan. Akala ko hindi niya ako masikmurang sulyapan. Sinubukan kong maging asawang ninanais niya. Ulirang asawa ng isang samurai. Ang damit na sinuot ko, siya ang pumili. Natuto kong maglakad, mangusap, maghawak ng mangkok ng kanin ayon sa utos niya. Gabi-gabi ko siya tinabihan sa kama. At makatulog at makapag-isip, panaginip lang pala ang lahat. Noong tuloy sa rin natapos sa akin. Buong yabang niya ikunento ang marami niyang tagumpay at inihambing ako sa marami niyang babae gamit ang masasakit na salita. Hoy! Ikaw! Kilala mo ba ako? Oo! Kalumaru! Saan ka magaling at di mo pa nababalitaan ng tungkol sa Kalumaru? Eh, ngayon. Kilala mo na siya. Kapag mamalaki mo ito, pag-uban ka na, minsan kang hinahasa ng bantog na si Kalumaru! Kabayan mo ako baka manalugi ah! Mahilig ka sa mga espada, no? Yung may mga hawakan, tsaka sa mga alahas. Dahil naway ang bunganga mo, ano? Siya, nabali ni Kalumaru ang kanyang mga pangako. Etong espada, Masinte, parang naman sa'yo kung patayin ko siya. Hayop ka! Oo, isa nga akong hayop. Sayang nga, ikaw hindi.
tingin mo sa akin. Ng mga mata mo. Hindi! Hindi mo yan dapat isipin! Ayoko tumingin! Ayoko! Ito! Kunin mo! Tingin mo na ako! Kahit ito man lang, ayaw mong gawin? Makalupit mo! Wala na akong ibang lalaking nakilala bukod sa'yo. At kahit kailan, hindi ko ninais makakilala ng iba pa. Hindi ko naman piniling mangyari ito sa akin eh. Anong nais mong gawin ko? Lumayas at hindi ka na muling makita pa? Anong gagawin ko nang wala ka? Sagutin mo ako! Napakadungis ko naman, hindi mo ko matapunan kahit isang salita man lang. Sagutin mo ko! Hindi na ako anak lang na isang katulong sa pamamahan mo. Ako ang asawa mo. Sagutin mo ko! Sagutin mo ko! Sagutin mo ko! Ah! Dahil may telephone marahil. Napagsaulan ako ng malay. Nakita kong patay ang aking asawa na nakatalak sa dibdib ng espada. Doon ko nalaman na ako ang nakapatay sa kanya. Tumakbo ko sa kakahuyan. Sinubukan kong lunurin ang sarili ko sa ilog. Ngunit kahit ang tubig ay suklam na rin sa akin. Hindi ako maaaring maging ganito kalungis, hindi ba? Hindi ba? Ano na yung papaninda ng kwento ng asawa? Pagkatapos marinig ang Espiritista? Nagdala sila ng espiritista sa lusan. upang manawagan sa espiritu ng lalaking Islam. Nagsalita yung asawa mo na sa hukay. Anong sabi niya? Sumpahin kayo! Sumpahin kayo kung makagin sa akin dito sa Inferno! Sasabihin ko kung ano ang tunay na nangyari. Ano po ang pinsan sa tabi ng aking asawa? Makaraan siyang gasa. Kaya bang lamugin na makikinis ng kamay ang iyong balat kung hindi po ang kanya? O yung pilo niya mukha nga? Kaya bang sakupin yung sayo? Ang mga lalaking ganyan, ginawa lamang para sa mga babaeng yari sa yelo ang laman. Pero hindi ka ba yung klase ng babae? Yan ang hinuha ko noong kang umihi pa kang unang kumasilayan ng iyong babae. At ngayong natutang mo na. Aking asawa! Hindi ko pa nakita nung magkaganon ang kanyang mukha. Tangayin mo ako kasama ka. Hanggat nabubuhay siya, ako pa rin ang kanyang asawa. Hindi ako mapapasaya ng tulad. Patayin mo siya! Patayin mo siya! Dahil ang tulisan ng ilabot ay kung anong ilagim na kumislot sa kanyang mukha. Isang taos na pagdidiri sa babaeng hayop na lumalamang sa sarili ng sinisipingan. Anong gusto mong gawin ko sa kanya? Hablutin ko ba ang inyong puso? Pabayaan mo siyang mabuhay. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Sige! Akong bahala.
lang, ngunit labis ang pagtagal ng dilim. Itong sino. At ang kamay niya, tinanan ang patalim na nakatalak sa aking dibdib. At dahan-dahan niya iyong hinugot. Tuluyang umakyat ang harang sa aking lalamunan na talagang ang aking hininga. Kasinungalingan! Kasinungalingan! Kasinungalingan ang kwento niya! Hindi siya magpakamatay. Ang totoo! Ano? Anong totoo? Nagsinagtago ka ba sa amin? Hindi! Wala akong alam! Ay! Nasaksayan na yata lahat ng nangyari. Bakit hindi mo sinabi kahapon sa ipisan? Kasi mahirap lang ho ako. Bakit? Loko ba ng mayaman ng katuhanan? Ayaw ko lang kasi masakot. Masangkot! Pero sangkot ka nga! Anong lahi ka mo nagpapahayaan ng marata? Ito buong agyo na walang iyaan at palilinan na hindi ko man lang maalma. Ano man ang motibo nila? May isa sa tatlong yun. Kahit isa man lamang. Nagsasabi ng totoo. Walang totoo sa mga nagkwento nila! Nagsinungaling silang lahat! Silang lahat! Nagsinungaling! Huwag matukantan mo dito eh! Kaya tapos pili na nakakatuwang kwento ng buhay ko! Sabi ko nga sa'yo, ayaw mo lang! Ayaw mo lang magagalit! Nagkamali ako. Bakit? Kasi ikaw naman ang sarili mo. Aba, wala namang mali ron. At yung justisyang yan, papalpak pa rin naman talaga yan kahit ang paggawin mo. Hayaan mo nga siya. Ba't ano bang ibang barami yung mukha mo, Ben? Bakit? Naranasan mo na ba mabulok sa presinto? Naranasan mo na ba matutukan sa leeg ng maginaw na patalim ng polis? Ngunit siguradong may dahilan. Oo! Napakasimple. Ang lahat, sinasabi lang kung anong gusto nila paniwalaan. Ang mundo. Huwag ka matatapos sa biging ng totoo. Sige! Sasabihin ko! Naglalakad ako sa katawian. Nang nakita ko ang salakot ng babae. Yung sa lakot na kawayan ng belo, alam na namin yun. Tapos, Tapos nakarinig ako ng ingay. Buhay pala ng lalaki. Nakatali sa may tuod ng ulo. eh yung asawa niya. Naroon. Nag-aayos ng ulo. Nag-aayos ng buhok. Eh si Taga Mari, Siya naman, makalungkot. nakalungkot. Ay, hayop tong kwentong to ah. Si Taga Mari, kakapila-pila ko. Nakalungkot. Maawa mo naman na! Ulit ko ba pinahingin sa dito? Maray mo na ako. Maray mo na ako. Tingnan mo nga oh. Ako na to! Si Tagumaro! Kilalang kinakatakutan ng buong kalahating dako ng bayan. Sa mga makaawa ka rin, nakalugod sa iyo. Sige na, sumama ka na sa akin. Sige na. Sige na. Iwanan mo. Bakit ba? Ha? Dahil tulisan ako? Sige. Bibitawan ko na ang ganito pamumuhay. Pinapangako ko, bibitawan ko to. Hindi ako bumibitaw ng pangako. Sige, makalang sa akin. Sige. Mag-iho ka sa akin! Gusto mo ba ng pera? Ha? Gusto mo ng pera? Hindi ako nagtitrate sa akin. Gusto mo ka lang sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sila, magpapulihada mga garing at mga alas. Pero ako lang sa isa. Pakilang ka mo. Gusto ko talagang babagay yung instruction sa ibig mo. Huwag kong hawakan. Tanga-tanga. At tanga-tanga!
Isa ng kayong sarili sa mga nakaw kong salapi at alahas. Sige, kung yun lang talagang kailangan kong gawin, gagawin ko. Maghahanap buhay ako, maghahanap ako ng trabaho. Hindi kaya masabi ko nga, hayaan mo po na ikaw ang maging babae ko. Sabi mo na bang sumagi man lang yan sa isip ko? Paano? Dahil gano'n kita ang mahal! Dahil... magpahal ko ulit. Hindi kaya kahit napakita ko sa'yo. Magpahal ko ulit. Ayoko! Kibuan ako! Hindi ko mo kita na maayos, Timono. Ano mong ginawa mo? Ikukuha kita ng 10 kimono. Paano ang beses ko pala itong suotin? Kunin na ng jumbo yung kimono mong yan! Oo! Yun ang sinabi ko! Kunin na yan ng jumbo at ikaw rin! Kunin ka na rin niya! Hindi! Hindi mo naman kaya. Kaya mo? Hindi yata makatulungan. Ano ba naman? Susundan mo. Inuutos ka sa akin. Ano? Yung tungkulin ng isang babae sa kanyang asawa. O sige, hindi siya na papatayin. Huwag! Natutunan ng babae yung lalaki handang lumaban para sa kanya. Paglaban? Ibig mo sabihin, duelo? Uy, teka. Anong ginagawa mo? Ayoko makipagpapintero sa samurai, no? Ayan. Kayong dalawa na ang bahala. Sabihin mo ang espada mo. Kung mag-alala, hindi kita kakatayin. Hindi ako makipagduelo sa'yo. Kailangan patalin na isang samurai sa mas mararangal na adhikain. Ito sa datan ng karangalan. Eh, paano dangal ko? Hindi mo alam kung ibig sabihin ng salitang yun. Nagkakaasalan sa akin! May laman ako! Awan, hindi naman ako pinilingan. Ganyan ka naman talaga. Ano ganyan ako? Puputol mo na sa mga tali ko gamit yung punyal mo. Bakit hindi mo na lang tinarak sa lalamunan mo kanina? Ha? Yun ang gagawin ng isang babae tunay na maharlika para alisin ang bahid sa kanyang tangan. Ngayon, hanggang sa dulo ng buhay mo, anak ng kusinera, sa puta! Iyan ang igagawin mo sa akin? Sa kabila ng katapatan ko sa'yo? Anak ng kusinera, nakapatan. Nakala mo sa akin batang mangmang? Pangiti-ngiti ka sa kada lalaki dumaraan sa harap ng bahay natin. Hindi ka man lang mag-utak na itaboy ang pangangal ng tali mo. Ang mga buntong hininga at bulungan sa likod ng Anong bulungan? Anong bulungan? Ano ang paggat, nakagalang-galang ka? Kung pinanggalingan mo, tunay mong pagkatao. Tagal ko na sinubukan mag-isipin yun at kahit na papalit panatilihin ang aking reputasyon. Reputasyon? Reputasyon? Yun lang bang alam mong isipin? Dapat ko na palang inisipin bago pa tayo kinasal. Bargas ka! Hambang! Ay, tumigil na nga kayong dalawa! Alam mo, kalimutan na lang natin lahat. Kaya mo na siya. Masapat yan dumi sa dangal mo. Hindi mo yung paglalakton mo. Mga babae! Nasalin lang yan mga buwan na sa akin. Baka ikaw, kala niya, kaya ka niyang lukuhin. Ako? Hindi na, ano? Kaya ko siya gawin ng galing-galang, pero... Balik mo na lang sa kusina! Kusina! Anak ng kusinera? Yun lang naman talaga ako, di ba? Pero kung may matutuwang ka man sa kusina, yun ay nakikilala mo ang amoy ng basura! Awatin mo yung bunga mo! Ah! Mahal kong maginawa ka asawa, ano yung ginawa na layakit ko sa'yo? Ginamos ka, ginahasa ang asawa mo sa harap mismo lang yung mga mata! Hindi na natin ng muling pagkakataong patunayan ng pagkalalaki mo. Ayaw mong lumaban. Dahil isa kang duwag! 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 Tama na! Ikaw? Mawa?
kayo eh. Pareho lang kayo, mga hamak-atik at suging-uwan ng inyong mga sarili. Mga reputasyong walang laman! Mga yate! Tabi! Masasaktan pa ako sa ginagawa niyo! Bawal kang pumatay ng taong walang armas, bigyan mo unang pagkakataon. Matinda yung oras! Tanga! Ito pa ako. Hiningin ko ang hininga ko. Dapat na, magpapakita kami katiwa mo. Pinulog niya ang kanyang espadas. Tapos, tumayo na ako. Tumakbo. Palabas ng gubat. Pero may nakalimutan ka parte ng kwento. Hindi, wala akong nalimutan. Talaga ba? Alam ko kung anong nakita ng mga mata ko. Ba't ko naman pagkakatiwalaan niya ang mga mata mo kaysa sa mata nilang tatlo? Gaya nga lang sinabi ko. Pero mga tao, kung anong gusto nilang makita? Alam mo din eh, kung anong gusto nilang marinig. Ba lahat na lang ng mabuti? Gusto kong sirayan! Kasi nungalingan para nalitabtab. Minsan nakikita, minsan hindi. At ang kasinungalingan, para lang yung surot na kasama ko sa tutubod. Tinitiris ko para maglibang! Ano yun? Ano yun? Sugol! Lagi may iniiwang ganyan dito. Tayong tubo. Gawa sa lana o totoong lana? Magkano rin siguro? Gagawin mo! Ngayon ka, magkakawa naman sa sanggol? Eh, nanakawin din naman talaga yan. Ba't di ba ako? Impacto ka! Ano na lang tatawagin mo sa mga magulang yan? Kung may impacto ako, ano sila? Eh, ano bang alam mo sa magiging magulang at anak? Ano ba bang dapat malaman? Minsan, pinapakot mo nila. Minsan, tinatapon mo! Balik na talaga yung utak mo. Balik mo nga yung kumot. Teka, bitawan mo. Sige. Hindi tatawagin ko yung pulis! Sige! Sige! Sige, tawagin mo! May mga bagay pa sila. Hindi alam. Tungkol sa'yo! Tama! Tungkol sa'yo! Ako, di ba? Iwanan mo na ako. Kaya bibigyan ka ka. Kahit ako'y tutusin. Kasi sinungaling. At kasi hipokrito mo lang silang lahat! Nasa na yung espada na malapit dun sa kanya? Hindi naman natagpuan ng pulis. Ano nangyari? Ewan ko. Ewan mo! Ano ulit sabi ng espetista? Natahimik na ng lahat. Hinugod ang espada mula sa dibdib ng bangkay bago naman maglatay! Magkakaroon mo. Nandun na kami siguro. At ang lakas ng loob mo tawagin ng impacto! Ayaw mo kasi sumamati o kaya. Kaya, tinutulungan kita magtago. Ano ba na? Malasakit na magnanakaw. Huwag mo ko na. Sige ako. Hayaan mo ako. Ano?
gagawin na natin ito sa itong bata? Hindi ko kayo masisisi. Bakit nyo naman ako magkakatiwalaan? Pero ani ho ang anak ko. Lahat silang natatakot, nilalamig. Pero alam nyo naman ho, yung espada na ilang ang hawakan. Ilang buhay nang makapatuyo nun. Sige na ho. Mahihirapan na kayo maglakbay. Pag may kasamang bata, hayaan mo kung mag-uwi ito. Tapos man ho kami. Kakarabot lang naman ang kailangan para mabusog ito. Patawad din ito. Legal. Pinapatawad din ho ako. Ano dapat hindi natawag sa'yo? Yung una, inisip ko lang kung gano'ng karami ang bigito sa mga tao. Sa balik, hindi ka lang sunod dito sa akin. At tumila na ho mulan. Tutuyuin din ng araw ang mga puno at ang lupa at ang tarangkahan. Rashomon. Hindi na gano'ng nakakatakot. Inuman ng mga uwak, mga bangkay, mga asong kanin. Sila nagagabok tong buko. Maaari pa palang lumitaw. Buhay. Sabi ng malalim ng hapon, hanapin ka na sa inyo. Baka dapat na nga ho ako mauna.